version lang na ginagawa ng Marcos government para paktakpan itong kanilang mga kakulangan sa ating mga Pilipino at yung kapalpakan nila na dito sa kanilang pamumuno. Yes, ma'am. Ako naniniwala talaga ako doon. At naniniwala ako na meron pa tayong isang poging kasama na hindi natin ma-introduce dahil ang daldal ko. Introduce muna natin to kasama natin. Ay, shoutout sa lahat. Wala akong mic. Yes. Meron ka, Mike. Meron. Yes Okay, po. okay. Sir Banat, no, and Shoutout sa Sir Jay Guevara, no, putulin muna natin yung ano natin. Papasukin muna natin via phone patch ang ating kapartner na si Jason Rubrico. Live po yan doon sa KOJC compound para magbigay po ng update natin ngayon. Jason, magandang gabi. Yes, Carla, magandang gabi at sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig kayo at nanonood dito sa ating special coverage dito nga sa nangyayari ngayon sa ating KOJC Central Headquarters. Gusto lang natin i-report, ito na naman pong isang insidente na nangyari dito sa Gate 18, ito sa KOJC compound, still involving Police Colonel dito, Patay. Kung matatandaan natin mga kapartners, si Colonel Patay po yung nag-viral dahil tinatanggal niya ang face mask ng isang KOJC missionary at nagbantang huhulihin kapag hindi sumunod. So kanina, mga around 9:30 ng gabi, after yan ng prayer, pumasok sa loob ng scanner area dito sa Gate 18 ang nasa 10 pulis dahil gusto nila na may tao din sila dito sa loob ng scanner area. Then tayo mga taga Kingdom of Jesus Christ ay hindi tayo pumayag kasi ayaw nga natin na mag-aya sa cathedral na sila na yung may control. Now here comes Colonel Patay, sinisigawan niya yung mga tauhan niya. And then may isang box with flashlights na hindi niya ipinadaan sa scanner. So sa kabila yan ng negosasyon between DCPO Director Colonel Marantan at ng KOJC Legal Counsel na dapat lahat ng mga kagamitan, mapaliit man yan o mapalaki, ay dadaan talaga sa scanning area. Especially mga kapartners, after the incident na meron tayong na-intercept na miyembro ng Special Action Force na may dalang bomba. At para mas maintindihan natin mga partners, yung nangyari, ito medyo mahaba ito, 7 minutes yung video, pero para mas maintindihan natin ng ating mga kababayan dahil makasabihin na naman ng spokesperson ng PRO 11 na nagsisinungaling tayo. So videos and pictures never lie. So para mas maintindihan at patotohanan itong report natin, narito ang video ng insidente ngayong gabi. Ano meron, sir? Okay. Ano po kasi yun, sir? Hindi po, sir, hindi po pwede. Sa amin po ito kami lang po allowed na mag-operate po dito. Pinag-usapan na po namin yan nung other day, the last 2 days ago. So, hindi po pwede. Hey, sir! Tarong tao na mo tuloy Inspection naman mo dito. Pero sir, ang mga sir, kung nag-diba naman po inspection, pwede yung inspection sir dito kayo. Kanang tao, musulog man sir, so maagi ko dito sir. At hindi pwede sir, hindi pwede sir. Hindi na pwede sir, kaya ang mga sir, kung mag-inspection mo sir, dito mo sa inspection, dito mo sir sa gawas po sir, mag-inspection mo dito sir. Yes. Sama mo yung table dito sir, pero with time dito sir, dito sir, mamaliw sir, usap sir. Eh same naman sir, mag-inspection mo dito, inspection po mo dito sir, di ba? Fair play na siya sir. Okay ba na siya sir, mga officers? Kaya kami sa orginigibot yung dautang dito sir. Sa may ma-justify na itong answer sir. Hindi mo po pwede sir, hindi mo na po kukupahin dito sir. So, ito
ito ho yung ganap ngayon, no? Gusto ko nila mag-take, maglagay ng ano lang dito, ng, Sa gawas sir, mag-inspection. maglagay mo ng kapulisan to para inspection. Ayaw yan, dito! Ano yung ba't sumisigaw? Oy, ay, ay, ay! Huwag papasukin yan, ay! Teka, sir! Sir, huwag ka sisigaw, sir! Bawal yan! Bawal! Sir! Oo nga, sir, eh! May posisyon dito! Pagawa natin pa. Oh. Pagin na to. Okay. Teka lang, sir! Teka lang! Huwag mo sisigawan yung mga tao din, sir! Pulis ka, sir! Huwag mo sisigawan! Sir, Colonel Papay, sir. Hintayin niyo yung abogado namin, sir! Kita mo naman sir, di kami nanggugulo. Hindi kami nanggugulo, sir! Kita mo, sinisigaw yung mga tao dito, sir! Relax na sir, alam ko nagpa-pressure po kayo sir sa demand. Alam mo namin yan, sir. Alam mo namin sir, ang pressure from now. Pero, sir, di sana, sir, magsigaw. Pinapahold pa natin yun. Dumana na yung straight. Ano lang sir, sir. Ito the pressure is so real. I know that. The pressure from your general is so real sir. Pero na-force kayo magpa-implement kahit unlawful. Like here sir, ay po pag binuang sir. Dito mo sa gawa sir. Kung okay lang sir, maghimo po ng inyong scanner dito sa gawa. O, dali lang sir. Pwede man sila yan. Dili sir. Please lang sir. Dito mo sir. Kaya hindi naman magpapal sir. Kung sa'yo sir, dito lang mo sa gawa sir. Pwede mo sir. For our safety sir. Dili sir. Dili sir. Okay lang dili sir. Dito lang punta sa gawa sa sir. Kaya nag-inspection ang punta sir. May halfway lang na sir. This is our jurisdiction. Mamila po mo sa mga. Dili mo na pwede ni anak. This is our jurisdiction. Relax na mo. Kahit kapag may na-pressure mo sir. Na-pressure. Pero meet halfway ka sir. Hindi mo na pwede nyo at anan sir. Mag-proceed kayo sa... Salamat din sir. Salamat din sir. Ay nagsabi kami sir. Kay mga tao may dali sir. Usap lang tayo na hindi. Oh yeah. Hindi kami nagsigaw sir. Sir, hindi po kami nagsisigaw, sir. Pressure na. Mga kapatid, ito yan ang story niyan. Okay lang yan. Naintindihan namin yun. Ang sinigawan niya yung tauhan niya. Naintindihan namin. Ganito kasi yung story mga kapatid. Sobra na yung pressure sa kanila. Kasi yung taas, grabe na nag-demand. 8 days na po, wala pa sila nakuha. 8 days na po, so grabe yung pressure. Naintindihan namin yung mga nasa baba, colonel, mga lieutenant colonel, lalo na yung mga foot soldiers natin dyan, rank and file. Grabe yung pressure sa na-feel po namin yan, sir. Kaya we will meet halfway. Huwag naman po garapalan, sir, napatid ba naman dito? Kukunin niyo po, sir. Sa amin po to, sir. Sir, explain ko po sila bakit po kami nandito, sir. Sir, may nakalusok po ng explosive. Kaya doon pa lang sa labas niyo, kayo po nakakilala sa polis, bawal yan, may granada, bawal yan, may TNT. Kayo na po doon explain, sir. Pangalawa po, sir, marami po dinamitan niyo po ng polis na hindi polis. At dininay po yan ni Fajardo de la Reina, magaling na sinungaling spokesperson niyo, sir. Sabi daw, sir, polis daw po yun, sir. Ay, pagod ang mo. Hindi po, sir. Iniskortan po ni Colonel Serrano, ginawa po taga-hukay na sila ang GMC, sir. Sir, marami kami video, so... With due respect lang. Yeah, with due respect lang. Wala na sa level kasi namin. Oh, alam ko po, sir. Kaya pag-iusap namin, if you want to conduct mga inspection security purpose, doon po, may tent po kayo doon, sir. Huwag po kayo masamis, sir. Mag-iusap lang talaga. Kami, sir, no, hindi kami, ayaw namin ng gulo, sir. Please lang po. Pero, kung ang purpose natin, sir, ma-safety, dalawang security, maganda, sir. Explain doon, explain kami dito, sir. Walang gusto yun. Salamat, sir. Halfway lang tayo. Salamat po, salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat yan. Sir, in-load na namin yan, sir. Kasi, sir, kini-check lang. Kasi, sir, biruin mo, sir, naka-uniform ni sir. Tapos hindi pala polis, hinanapan namin ng ID. Para lang po ma-block lang namin. Sir, kasi kami po didiretso, sir. Marami, may pag-ustik kasi sila, hindi polis talaga, sir. Di ba ano naman natin? Di ba announce na nakausap sa SMNI na na naman yung negotiation with Colonel SAP, balik ka na dito. Marantan and AOJC Legal Counsel na mga police dito sila ilang posting sa gawas. Kaya nga. Tapos dito sa ano na po Kaya nga. Huwag lang yung sir ba? Kasi nakaka-intimidate ang presence yun. 3,000 is not enough, sir. Pati ba naman dito, sir? Thank you for responding. Salamat, sir. Salamat. Salamat tayo. Kaya sa talaga namin sir, where is Salamat. proper uniform?
Ang mga kabayan, yun ho sumigaw kanina dito. Hindi yung mga KOJ sinigawan, yung kayang tauhan. Alam mo, isipan ng Third pati patay. mga tao niyan, sumigaw yun. Grabe ang pressure, bro. Mabait Grabe ang naman yan. pressure sa kanila. Totoo yan. Diyan, pag nakita sila umupo, okay, kasi nakamonitor tayo sa camera. May camera sila eh. Direkta po yun yung sa command center nyo, Malacanang Atayan ko, si Abalo, pinapagalitan. Sa naiintindihan ang trabaho nila yan. Pero huwag naman po, garapalan na pati pa naman rights natin tapatan. Hindi po yung pwede. Do your search there, inspection outside. Walang problema kayo, inspection ninyo. Pero dito sa amin po. Salamat. At yan nga mga kapartners ang nangyari kanina dito sa scanning area sa may gate 18 dito sa KOGC Central Headquarters. Ulitin lang natin dahil meron ng negosasyon between kay Colonel Marantang at ng KOGC Legal Council kasama ang isa sa mga Board of Administrators na si Brother Marlon Acobo. Patungkol nga dito sa protocol natin na lahat ng mga kagamitan ng mga police, mamaliit man yan, mapalaki, ay dadaan talaga sa scanner. Dahil ayaw natin maulit-ulit yung staff na muntik lang makapasok dito sa loob ng compound na may bit-bit na bomba o granada. Yun yung yun yung gustong ma-intercept natin, pati na yung mga insidente na may mangyayaring tanibala, armas, at iba pang ano ba yung itatanim nila. So ang gusto lang natin, pinayagan na natin sila sa loob, kung ano yung gusto nilang gawin, kahit hindi malayo na doon sa magpapatupad ng warrant of arrest, na tayo, idiniit natin yung karapatan natin bilang may-ari ng KOJC Central Headquarters, bilang may-ari ng tahanan namin na sumunod sila sa protocol. Kaya gusto po natin dito sa pagkandak nila ng sinasabi nilang arrest warrant ay matiwasay. So yun mga partners ang nangyari nga dito sa may gate 18 ng KOJC. Mga partners. Yun. Grabe. Ang lupit. Ito lang tanong ko lang. May nagsasalita ba? Wala akong naririnig. Yes sir, go po. Ayan. Go sir. Magkano-ano si General Patay at si Tory? Magkano-ano sila? Magkamukha ba? Magkapatid ba? Magkapatid ba yan? Parehas parehas sa ugali, parehas din ng mukha eh. No? Iisang moves. Akala mo ba, Colonel Patay, masisindak mo ng ganun-ganun yung mga tiga kay OJC? May pasigaw-sigaw ka pa? Anak ng teteng, Colonel ka pa lang yan. Paano pag naging general ka na? Di sama-sama na ugali mo. Ngayon pa nga lang na ganyan yung rangko mo. Ang kapal na ng mukha mo eh. Kung sa'yo, maliit lang yung bagay na flashlight na yan, bakit ako tatakot kay daan mo si scanner yan? Napaka-basic lang naman yung inihiling ng KOJC sa inyo Idaan nyo lahat ng ipinapasok nyo sa scanner, 'di ba? Napaka-mahinahon pa napaka-hinahon ng paliwanag sa iyo, sisigaw-sigawan mo yung tao diyan. Yan ang hirap sa iyo eh. Yun nga lang napahiya ka kasi nanindak ka tapos bandang huli yung paninindak mo sa iyo lang din bumalik. Walang nagawa, pahiya. Sir Jay, mga partners, ang para sa atin kasi nagugulat tayo eh. Kasi yung ganitong klaseng protocol kasi hindi lang naman dito sa KOJC compound ipinapatutupad yan. Maging sa mga airport, doon sa mga pantalan o sa iba't ibang mga private areas, idinadaan talaga natin regardless of the status, regardless of the profession that we have, sinusunod natin yung protocol. So parang nagugulat lang tayo kasi police yan eh. Tapos official yan eh. Ibig sabihin, alam niya yung mga security protocols na pinapatutupad sa bawat areas. Mismo nga sila ang nagpapatupad ng mga ganitong klaseng protocols. Tapos sila pa mismo, yung hindi lang sila pa yung lumalabag doon sa security protocol na ipinatutupad ng KOJC.
Saka ano kasi, kaya malalakas kasi loob nitong mga to, alam nila na hindi sila mamimidya. Hindi ibabalita ng ibang mainstream media yung mga ganitong mga kawalangyaan na ginagawa nila dito sa KOJC. Kaya malalakas loob nitong mga to. Pero kung halimbawa na yung mga mainstream media na yan nakapanig yan sa KOJC na tinutulungan nila ang KOJC ngayon sa pagbalita ng katotohanan dito sa Pilipinas, hindi naman maglalakas ng loob yan si patay na yan Oo, hindi naman maglalakas loob yung mga pulis na yan. Pero Sir Jay, yan yung hindi papayagan natin. Kaya nga, kahit ano na tayo, kahit yung mga taong di mo ramdam yung pagod sa mga KOJC missionary dahil naka-alerto nga tayo dahil pinoprotektahan namin, ako bilang isang KOJC missionary, pinoprotektahan namin yung tahanan namin na ipinagkatiwala sa amin ni Pastor. So ayaw namin ng kagaluhan, ayaw namin bilang mga peace-loving people, ayaw namin na may mangyari dito sa tahanan namin. At yung pagsunod sa security protocol, basic na yan Hindi na yan bago sa mga pulis. So yun yung hinihiling ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Na kahit yun na lang, kahit tinake over na nila yung cathedral, tinake over na nila yung basement, namin alam kung ano nangyayari doon sa loob ng mga ng mga nasabing area. Ang hinihiling na namin, sundin nila yung security protocol ng KOJC. Yan muna ang latest update mga partners mula dito sa Davao City. Para sa Diyos at sa Pilipinas mahal, balik muna sa inyo. Yan. Actually, alam nyo mga kababayan natin, napakabait pa po ng mga taga KOJC. Tama. Kasi kung papansinin nyo yung lugar, mas marami pa nga yung pulis na nakatambay kaysa doon sa mga taga KOJC. Totoo yan. So, dapat talaga ako, sana yung KOJC po, magdagdag po kayo ng tao dyan. Dahil una-una, subukan yung gawin yan sa airport. Ang daming goons na naandun sa entrance. Di ba paaalisin? Mali yun Kasi property na ho ito. This is private property. This is not property of the national or local government. So, ibig sabihin, dapat yung mga dyan, dapat mga taga KOJC. Bakit sila nagkukumpulan dyan na as if kanila yung scanner? Hindi ho sa inyo yung scanner, mga kapulisan. Lumayas po kayo dyan, hindi kayo dapat naandyan. Kung may papasok naman kayo, malaya naman kayong papapasukin. Basta i-scan nyo lang yung inyong mga gamit. Pero yung tatambayan nyo yan, mali ho yan. Dapat to pinalalabas ho yung mga pulis na yan dyan sa lugar na yan. Kasi supposedly security yan. Alam nyo, ito nangyayari dito sa kernel na ito Yan ang tinatawag na pataasan na lang ang ihi. Siguro dahil napahiya siya, porket kernel siya, akala niya masisindak niya. Oo, masisindak na Buti na lang na si ano yung sumisigaw, di ba? Si Dan Chan? Si Brothers Traveler. Si Brothers Travel yung sumigaw na wag kayong ganyan, mga pulis kayo. Wag kayong manigaw. Buti na lang din talaga may mga vloggers tayo, mga malalakas sa loob at matatapang dyan dahil ganyan din na nangyari kay Boss Dada kagabi, di ba? Kung yung sa SWAT. So buti talaga may mga ganyan. At ito si Sir Carlo, di ba? Tama po ba ako, Sir Carlo si yan? Carlo. Carlo Catiel. Napaka rin ho niya, napakatapang and yet very calm. Alam mo yung matapang, pinaninindigan pero kalmado. Hindi siya yung pikon. Kaya sana mga kapulisan natin, respeto. Ang gusto nga, sabi nga ni Sir Carlo, narinig ko kung gusto ninyo, maglagay din kayo dyan sa labas ng scanner ninyo. Karapatan niyo yan, bago kami lumabas, di-scan nyo rin kami. Tama. Diba? Kasi wala naman tayong tinatago. Kaya nga tayo merong ganyan para malaman na wala tayong tinatago. Hindi tayo takot lumabas, pasok dyan dahil wala namang nagbibit-bit dyan ng kung ano-ano. So, bakit kayo natatakot na magpaskan? Bakit kailangan nyo pang manigaw? Bakit kailangan ninyo pang barikadahan yan ng mga pulis? May plano ba kayong masama? Kasi kung wala naman kayong plano masama, malaya kayo nakakapag-serve ng warrant ninyo. Sa katunayan, hindi na nga dapat yan labas-pasok dyan pero pinapayagan pa kayo. So yung mga pulis natin dyan, medyo wag naman kayong umabuso.
Hindi porket pulis kayo at may baril kayo, matapang kayo. Hindi ho totoo yan. Tanggalin niyo yung mga baril ninyo, magsapakan na lang tayo kung gusto ninyo. No, game ako dyan. Hindi, walang biro. Wag natin daanin sa baril. 'Di ba? Huwag natin daanin porket meron kayong mga estrella diyan sa mga balikad ninyo. Hindi ho ganyan ang mga taga kay OJC. At ang mga vloggers ng Banateros, hindi ho kami ganyan na takot porket meron kayong mga estrella dyan o kaya may baril kayo. Hindi po kami takot sa inyo. Doon lang kami sa tama. Yes, ito nga Yun no. lang naman po sa amin. Yes, Sir Banat no, and Sir Jay, uulitin ko lang po yung sinabi ni PRO 11 Police Major Catherine De La Rey. Yung pagpupumilit daw ng KOJC na idaan sa scanner ang lahat ng gamit ng PNP na ipinapasok sa KOJC ay magpapahirap daw sa pagtiyak ng security sa loob ng compound. Meaning po, ayaw talaga nilang idaan sa scanner ang mga ipinapasok nilang gamit. Sir Banat. Hindi tanggalin na rin nila scanner sa airport. Pagpapahirap din sa amin yun eh. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Pagpapahirap, pwede tanggalin nyo lahat ng scanner sa airport. Bakit ba nandiyan ang mga scanner sa airport? Diba para sa safety nating lahat? Oh. So ibig sabihin, pangit din mali din pala na may scanner sa airport. Kasi para din yun sa safety natin eh. Oh, Diba? ito para naman sa safety ng bawat isa. Para talaga magkaalaman. Kung may bombang nalaglag dyan, kanino ba galing yun? Oh. Kasi ganito alam nyo kayo mga kapulisan, gumamit kayo ng utak, huwag kayong gumaya kay Torre. Gumamit kayo ng utak. Kung may scanner dyan, at may nakitang bomba dyan, at ini-scan nyo naman lahat ng pinasok, o ibig sabihin, hindi galing sa inyo yung bomba. Tama, mali. Diba? Simple lang mga kapulisan. Pero kung walang scanner dyan, at may nakita kayong bomba sa loob, at sasabihin niyo sa mga taga kay OJC yan, o diba? E di kawawa ang mga taga kay OJC. O, pero kung merong bomba dyan, tapos may scanner dyan, tapos lahat ng pumapasok ay ini-scan, o edi pwede nyo sabihin, oy, ini-scan nyo lahat o itong bomba na to hindi galing sa amin yan. Sa totoo lang, para sa inyo pa nga yung scanner eh. Diba? Para sa kanila pa yun. Pabor pa sa kanila. Oo, pabor pa sa kanila yun. Para mapatunayan nyo na hindi talaga galing sa inyo kung ano man yung makukuha nyo sa loob. Unless may plano kayo masama. Matakot na kayo sa scanner. O kaya, pag takot kayo sa scanner, simple lang yun. Logic says, mayroon kayong planong ipasok dyan kung takot kayo sa scanner. Diba? Ganun lang naman kasimple Wala nga, hinarangan nyo na nga yung mismong katedral, diba? Ang alam ko, sinubukan ni Jay, di ba Jay? Sinubukan yung pumasok dyan sa katedral na hindi naman kayo pinapasok. Nasa sa inyo na yan, hinawakan nyo na kahit bawal, ginawa nyo. Hindi kayo pinipigilan. Ano sinasabi nyo mahihirapan kayong pumasok? Di ba? Yun lamang po sana maintindihan nun itong mga kapulisan natin para po sa proteksyon ng bawat isa yung scanner na yan. Saka kanina, may dugtong ko lang Banat Bayat sa mga kasama, mga kapartner natin dyan na nandiyan sa studio. Kanina, ako yung nagbibideo doon, hindi ako naka-live. So hindi ko pa na-edit yung video na ikakat ko sana. May pinasok dyan kanina na 3 karton na idinaan naman sa scanner. Idinaan sa scanner, kaso nung idinaan na sa scanner at na pinahinto nung nagbabantay sa scanner, dahil may nakita kami na mga talagang mukha siyang granada at mukhang mga bomba yung dalawang na may parang may wire pa sa ganyan. Nung sinita namin na wag munang patagusin, wag munang palagpasin, biglang nagalit. Ugali na ng mga pulis ugali na ng mga leader na sisigaw-sigawan ka. Kanina nanigaw sila ulit na, oy, bakit tayo nyo patagusin? Dinaan na sa scanner yan. Sabi nga namin, nga, andun na nga sa point na idinaan na nga sa scanner. Kaso, may nakita kaming na para sa amin hindi karapat-dapat na ipasok dyan sa loob ng KOJC. Wala naman na kami nagawa. Pati pa si attorney, hindi ko natukoy kung anong pangalan nung nakasalamin na. Attorney Jambangan.
Oo, yan. Bali, sinigaw-sigawan niya rin. Nung sinabi ko na karapatan niya pong magsalita, sir, dahil attorney po yan ng KOJC. Ayun, medyo kumalma siya at natigilan yung tension dun. Grabe, Maganda pala mga boss, i-assign nyo dyan si Jay Guevara at si Boss Dada. Silang dalawa magbantay. Para Ako, pabor sa akin. Okay lang sa akin. Walang problema. Antayin nyo, papunta po ako dyan. Wow. Papunta po ako. Hindi, Excited. papunta po after Ang nito. dami nagpalakpakan. Hindi, galing po ako sa Liwasan after nito. May pinuntahan lang ako ngayon. Tapos, flight ko po, madaling araw mamaya, papunta ko dyan. Wow. Para nga po tumulong din dyan hanggang buong linggo dyan, nandyan po ako. Wow. Para so, magsama-sama tayo. Ako sa talaga, hindi ako pabor doon sa mga pulis na nakabantay doon sa doon sa scanning area. Hindi ho tama yun Dapat ang mga nandyan, sana mag-assign pa po tayo, mga taga KOJC, mag-assign pa po tayo na maraming tao dyan sa loob. At sana maging salit-salitan din ng mga vlogger na magbantay dyan. Anyway, marami-rami naman na tayo. Magsalit-salitan tayo dyan. Bantay. Para talagang ma-video kasi wala na tayo makuha tulong sa mainstream media. Wala na yan, hindi na ilalabas yan. Nakakapagtaka nga Kaya nga yung kanina nga, Banat Bay, na sinabi ko, kaya ang lakas ng loob ng ibang mga kapulisan dyan na manigaw-nigaw, na sindakin yung mga tao dyan dahil alam nila na hindi naman ito mapapanood ng ibang mga kapwa natin Pilipino dahil alam naman natin na mga bulag at bingi ang ibang mainstream media. No? Kaya yung mga yan, yung mga ganyan na mga pulis na nagsisiga-sigahan ngayon dito, nakakala mo naman, natatakot tayo sa kanila porket may mga baril sila, malalakas yung loob kasi alam nila hindi naman ako mapapanood wala lang naman wala namang, hindi naman ilalabas to sa national TV, hindi naman ilalabas tong ganitong asta ko, kaya wala sila talagang pakialam. Ganyan talaga ugali nila dito. Yan, ito maganda. Sige po. Yes, maganda po siguro hamunin natin yung mamili sila ng 5 nila tapos 5 natin. Hamunin mo. Pag natalo sila, hindi, basketball dito. Basketball. Okay, akala ko agad may basketballan dyan sa taas di ba? Oo nga pala, meron. Mag-basketball tayo dyan. Pag natalo sila, alis na sila. Pag nanalo tayo, alis na tayo. Yes. Ito po, Sir Jay, and Sir Banat, meron po tayong ipi-play na video po. Ito po yung, for the record din po, ito po yung exact na sinabi po ni De La Rey na ayaw nilang idaan sa scanner ang mga pinapasok nilang gamit. So, ready na po ba? Okay. Ang aligasyon na magtatanim ng ebidensya ang PNP ay walang basehan at isang malinaw na pamamaraan para sirain ang ating institusyon. Ang PNP ay nagsasagawa ng operasyon na alinsunod sa batas at may transparency. Ang pagpipilit ng KOJC na ipadaan sa scanner ang mga gamit ay isang hakbang na maaaring magpahirap sa proseso ng pagsisiguro ng seguridad sa lugar. Malinaw na ang PNP ay nanatiling tapat sa kanilang tungkulin at walang lugar sa mga ganitong akusasyon ang pagsira sa ating integridad. Ayan po. Sir Banat. Ito lang, masasabi natin kay Ma'am. Ma'am, kung gusto nyo manatili ang seguridad dyan sa lugar na yan, wag po kayong pumasok. Kasi secured naman po yung lugar na yan Maayos po, mapayapa ang mga tao dyan. Masaya ang mga tao dyan. As in, maganda, matahimik dyan. Nung nanggulo kayo, doon lang namang gumulo ang KOJC. Correct. Diba? Wala namang, ang ayos-ayos po ng mga taga KOJC. Kaya nga, alam nyo, puro kasinungalingan itong pinalalabas itong spokesperson na ito. Lagi ko itong nakikita sa telebisyon At puro kasinungalingan na lumalabas sa bibig nitong babaeng to Hindi na sana nga pero yung parang ang dating ng gugulo ang mga taga kay OJC. Hoy, kahit kailan hindi nang gulo yung mga yan. Sila na nga yung sinisipa. Tama. Sila pa yung ginugulo? Sila pa yung nanggugulo? Nakakita po ba kayo na nanuntok dyan na taga kay OJC? Ayan Sino ngayon ang mapayapa sa atin dalawa? O mga taga kay OJC o mga pulis? Diba? O hindi pumapalag yan Hindi gumagalaw yan, naninipa Kita nyo, sinipa.
O, sino ngayon, ma'am? Ikaw, napakasinungaling mo kang babae kapag tayo nagkita talaga dyan. Hindi, napakasinungaling niya eh. Sino sa kanit? Tanungin natin, simpleng tanong, sino ang nanggugulo dyan? Di ba? Tahimik yan ha. O, walang ginagawa. O, bigla may sasapak, may sisipa. Ugaling komunista yan eh. Yung mga ganyan eh. Si Ma'am Sister Nori. Di ba ho, ang bait-bait lang niya, parang nanay na namamagalit siya eh. Parang nanay lang po yan si Ma'am Nori. Pero ano ginawa? Inisprayan ng pulis. O sino ang gumagawa ng karahasan dyan? Ayan o. Ayan. Di ba? O, nang spray. Ang bait-bait. O, sa totoo lang ha, wala nga ginawa si ma'am after niyan eh. Kahit ituloy niya yung video na yan, pinagalitan lang nila. Tinalakan lang nila. That's all. Pero sino ang gumagawa ng hakbang para gumulo yung lugar na yan? Ma'am, anong pangalan ng spokesperson na yun? Siya po si Police Major Catherine De La Rey. Ganda pa naman ang pangalan. Catherine. Ganda pa naman ang pangalan mo. Pangalan ng ex ko yan, Catherine eh. Pambira ka, tapos ganyan ang asal mo. Kaya, Yan ang Baratbay. Kung na yun, ay ako palang hiniwalay. Yan ang girl version ni Torre. At PNP version ni Risa Ontiveros. Kasi kung papansinin mo, ganyan na ganyan si Risa Ontiveros, magtalumpati. Talagang binabasa pa. Kakapiranggot lang nung sinabi niya, puro naman kasinungalingan yung sinabi niya doon, binasa niya pa. Ganyan na ganyan si Risa Ontiveros, di ba? Ngayon, si Torre, speaking of sinungaling, yan ang girl version ni Torre. At ang pagkakaalam ko rin to, kung hindi ako nagkakamali, attorney ata to, Banatbay. Oo, kaya nga ako, iniimbitahan ko po si Major De La Rey. Magkape po tayo dyan. Magkwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin, ma'am, kung ano talaga nangyayari. Kasi ma'am, kami walang tinatago ang mga taga kay OJC. Walang tinatago ang mga banateros. Wala pong masamang balak sa inyo ang mga taga kay OJC. Puro mapapayapa po yan. Patuloy nga nilang kung nakikita nyo sa mga video. Kahapon, nagpakain pa nga po si Boss Dada. Kanina, nagpakain naman ata si Jay Guevara. At yung mga taga kay OJC, binapakain din mga kapulisan ninyo. Ang babait ho ng mga tao dyan. Gumugulo lang naman yan pag nagsimula na kayong manggulo at hindi sumunod sa batas. Nakakalungkot nga eh. Kayo ang pulis, kayo ang magpapatupad ng batas, and yet kayo ang hindi sumusunod sa batas. Remember, hindi nyo po okyupado yung lugar na yan. It is a private property. Therefore, bago pumasok ang pulis sa private property, ayan o, si Jay Guevara mantakin nyo, hindi siya kumain. Ang laking sakripisyo sa kanya yun, ha? Pinakain niya sa inyo yung hamburger. Hindi, di ba ho? Private property po yan eh. So yung pagtambay nyo dyan sa loob, ay yan ay kabutihan na lamang ng pamunuan ng KOJC. Sa totoo lang, pwede nga kayong sipain eh. Pwede nga kayong sakpan eh. Because ano na yan eh, paglagpas na ng private property yan eh. And yet, pinapayagan kayo. Pero gawin nating mapayapa. Walang magpapasok ng kung ano-ano. Trespassing na sila. Oo, walang magpapasok ng bomba. Huwag kayong maninipa, huwag kayong mananakit. Kita ninyo? Ayan nakaupo. May nakita ako. Sa dami-daming video lumabas. At itong video na to, hindi edited, mama. Ito mga video na ginawa ng mga vloggers. Not just banateros, but also yung mga vloggers na taga kay OJC. May nakita po ba kayo na nanipa? Na napak? Nanuntok? Na taga kay OJC? Wala. At kung meron man, siguradong didisiplinahin yan ng kanilang pamunuan. Ako sigurado ako dyan. Dahil wala ho yan sa katuruan ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, ako po bata pa lang po ako, nanonood na po ako ng mga debate ho sa telebisyon ng mga pastor. Maaaring hindi ho tayo magkakatulad ng interpretasyon sa mga ilang bersikulo sa Biblia, pero gayunpaman, wala akong narinig ni isang beses na nagsabi si Pastor Kibuloy na pag kayo ginawa ng kasamaan, balikan nyo ng kasamaan. Wala ako narinig sa kanyang ganyan. Laging kabutihan na sinasabi ni Pastor. Oo, puro love your enemies. Di ba ho? Ano pa makikita sa mukha ko rito? Ayan. So,
So sana lang maintindihan ho ng ating etong si Major Sinungaling. Ano pangalan no si Major? Yung Major na Catherine. Catherine de la Rey. Kasi nagmubuo na ako dun kaya medyo kinalimutan ko kagad yung pangalan niyang Catherine Ma'am Catherine, magkape po tayo, kwentuhan tayo, ipapaliwanag ko po sa inyo na mabuti ang hangarin ng mga taga KOJC. Wala hong mabuti hong ang mga tao dyan. Hindi po ako membro pero ako ho isang beses nang bumanat na sa KOJC, maging kay Pastor Kibuloy, and yet tinanggap ho nila ako. Wala ho silang pagbalik ng kasamaan sa amin. Wala hong pagtatanim ng kasamaan o bitterness sa amin. Kaya nga kami nandito nagkukusa Bakit? Kasi mahal namin yung mga ginawa nilang kabutihan sa amin. Kaya ako, Madam Catherine, ako humihingi ng sa inyo ng oras. Pag-uusap tayo. Papaliwanag ko po sa inyo ang kabutihan ng mga taga KOJC. Hindi nyo kailangan daanin sa dahas. Mapayapang usapan, papapasukin kayo. Maayos na usapan, pagbibigyan kayo. Tingnan nyo nga, halos na-occupy nyo na lahat Tapos sasabihin nyo, hindi pa sila matitinong tao, may gagawa pa ng karasan. Saan nyo nakuha yun? At may dagdag ko lang, speaking of kabutihan, eto na lang yung mga ipinapasok ng mga kapulisan dyan, ng mga bag, mga gamit nila, halos lahat po may baril. May mga baril po halos lahat. Pero ang ginagawa po ng mga KOJC member dyan, ang gusto lang nila, okay, sige, kahit may baril ho kayo, okay lang, pinapalagpas nila yun. Ang inihiling lang naman nila yung bomba, maaring granada ang ipaso o kung anumang pangpasabog na makakasira ng kanilang property. Yun po yung hinihiling at iniingatan ho nilang maipasok dun. Kasi kung talagang masama ang ugali ng mga KOJC member, dun pa lang sa mga baril na pinapasok ng mga kapulisan ay sa dinami-dami niyan. Isipin nyo na lang kung ilang baril ang pinapasok dito sa loob niyan. Hindi may pera pa dun sa bit-bit nila, may mga 45 pa sa bag, may mga magazine pa. So pinapapasok ang mga baril? Well, no choice tawag dito, panibagong panibagong diskusyunan. So ang ginagawa ng KOJC member, okay, baril, di gusto nyo, di papasok. Pero yung mga, yung nga katulad kanina na yung naikwento ko, yung karton na akala namin na parang may granada sa loob, may bomba, pinaistop yun kasi nga, i-check yung loob. Kaso nga, ang ginawa ng polis, sinindak yung mga member ng KOJC, sinigaw-sigawan at sinabi na naidaan naman sa iskan ba't nyo pa kailangan buksan? So, yung si attorney kaysa hinayaan na lang. Alam nyo ba, bawal yan? Sa totoo lang, bawal po sa batas ang magdala ng baril ang pulis sa loob ng private property. Tama. Alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo, may mga kaibigan ho tayong pulis Pag pumapasok po kami ng mall, kailangan po iniiwan niya sa sasakyan. Hindi porket pulis, pwede magpasok ng baril sa mga mall. Sa mga hotel, pag tayo nagkakapi dyan, kailangan yung mga kaibigan natin pulis na iniiwan din nila ang baril nila sa sasakyan. Kasi iyan ang batas na ang private property, hindi ka pwede magdala ng baril kahit pulis ka pa. Napakahigpit ng batas dyan. Kaya nga ito kay Madam Catherine na sinasabi niya kami, ang mga taga KOJC pa ang hindi sumusunod. Ma'am, kayo nga hindi sumusunod and yet linen pa sa inyo ang mga taga KOJC, hinahayaan pa pala ang baril pumasok. Akala ko naman, iniiwan na nila sa labas yung baril. So pwede pa pala silang magdala ng baril. Ang iniiwasan lang yung mga bomba. Tama? Tama, Banat Bay. Kaya nga, sabi ko nga, kung sasabihin ni Ma'am Catherine na ganun ang pag-uugali ng KOJC, sa totoo napakalaking pabor na ang ibinibigay sa kanila. Tapos ngayon, pati ba naman yung bomba na maaaring makasira sa property ng dito sa loob, hahayaan na lang ba? Tsaka, delikado nga yan Alam nyo nga, dapat nililista yung tinitingnan yung possession, yung baril.
dapat meron silang lisensya dyan kasi pag nagpasok ng baril na hindi lisensyado, kasi may mga ganyan yung mga nahuhuli sa mga ginawang krimen, tapos kung ipasok nila dyan, tapos iwan lang nila somewhere, tapos sabihin nila na yung baril na yan ay sa membro ng KOJC, delikado po yun. Diba? Pero inyet, pinapayagan hindi ho kayo sinisita. Nakita ko nga yung nag-i-inspection kanina, ginaganon-ganon lang niya. Dapat nga ilista yung itsura ng baril, yung numero ng baril, may code yan Pati tingnan kung talagang, kasi dapat ganoon para at least yung baril na yon naiwan, kunwari, makikita yung yung serial number ng baril. O di malalaman kung kanino yung baril na yon. Dapat nga ganun Pero hindi na ginaganon ng taga KOJC. Tapos sasabihin pa nitong Catherine na ito na mga taga KOJC pa ang humahad lang. Ang kapal din ng mukha nito, no? Kawawa na may asawa nito. Sir Banat na answer, Jay, ito rin isa pa sa kasinungalingan nitong si De La Reyno kasi nga yung iginiit nito na yung sa pagpasok po sa cathedral na hindi maaaring po makapasok sa loob ng KOJC Cathedral ang mga abogado o misyonaryo ng simbahan dahil walang silang clearance. Kasi ayon po ng ni Police Colonel Attorney Orsos, command center nila ang loob ng cathedral. Pero nag-response naman po dito ang si Police Major Catherine De La Rey at ang sinabi po niya na hindi totoo na ginawang command center ang loob ng katedral. Ang presensya ng PNP sa nasabing lugar ay para lamang sa pagpapatupad ng batas at siguraduhin na walang maging banta sa kapayapaan at kaayusan. At ito din, babasahin ko din ang isang comment din ni Sir Orlando De Leon. Sabi po niya, hindi na kailangang sirain ang reputasyon ng PNP ng kahit sino man. Sinira nyo na. RCP, CP, and ACP, they are all centers of command. The only difference is the location. Where command post is where Marbil is relaxing and singing and drinking. Command post is where Torre is wondering where the hell is Pastor Kibuloy. Advanced command post is another place where Torre can be found in the forward, scratching his head why Kibuloy does not materialize in all the holes they are digging. Sir Banat. Alam mo, so sino nagsabi nung ginawang command center? Police din, di ba? Yes, hindi sabi po ni Police Colonel Attorney Joseph Orsos na hindi maaaring makapasok sa loob ng KOJC Cathedral. Yes. At sinabi niya kasi ginagawa po nila tong command center. So magkaiba sila na sinasabi? Yes, magkaiba po yung nila. Sabi po ni Police Major Catherine De La Rey, hindi totoo na ginawang command center ang loob ng cathedral. Baka pwede natin ipakita, meron tayong photos noon sa loob ng cathedral, Sir Banat. Sige, pakita na. At saka kung sana yung isang galing yung statement. Ayan, Ayan, nakasulat na nga, command post, Yun nga po, ano pala ang tawag? Mga bobo. Ayan, advanced command post. Madam De La Rey, na? Ginagawa nga tayong bobo ng mga yan, Banat. Ginagawa tayong tangan nitong mga to, Naturingan na mga nakatapos kayo ng pag-aaral, ginagawa nyo kaming tanga. I-report natin sa GMA yung si De La Rey. Diba sabi niya anti-fake news daw to GMA. Ayan fake news na fake news Fake news na fake news yung tagapagsalita dyan sa Davao, ng kapulisan ng Davao. Keso hindi daw command center. Ayun nakasulat command post. Banat, bakit sa cathedral sila maglalagay ng ganyang command post? Alam nyo, yan di ba may batas dyan na tungkol sa religious freedom? Mali po yan. At alam ko sinampa na ata ng kaso yan ni Atty. Torion. Kasi maling-mali po yan. Kabastusan po yung ginagawa. Alam nyo ho ba, kahit nga nung panahon ni Pangulong Duterte dun sa Marawi, kung maaalala ninyo yung parang mosque doon, pinagbabawal nga sila na pumasok na nakasapatos. Nagkataon lang kasi nung nagkaputukan, pumasok sila nakasapatos. Naging issue nga yun buti na lang na i-justify din dahil syempre nagkaputukan Marawi Siege to So pumasok yung mga pulis doon sa nagtago doon sa mosque. Yung nandun si Pangulong Duterte noon, naka-video yun.
Inisyu pa nga ho nila yun ha. Oy, mosque yan, dapat bawal pumasok dyan na nakasapatos, bawal lang may baril dyan. Which is totoo naman. Nagkataon lang kasi at that time, it was war zone yung Marawi noon at that time. Ito naman po hindi ho war zone tong kay OJC. So wala kayong karapatan na naandyan kayo sa loob ng isang katedral. Alam niyo ho ba, subukan niyo kayang gawin yan. Sa ibang relihiyon, pasukin ninyo, gawin ninyong command post. Tingin ninyo, tama yan? Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.